Niloko ka na pero minahal mo pa. Marami sa atin yung ganito. Yung niloko na tayo ng taong mahal natin pero paulit-ulit pa rin natin silang pinipili. Yung ilang beses na tayong nasaktan, ilang beses na niya tayong pinaasa, pero gusto pa rin natin yung taong yun. Pinipili pa rin natin siya araw-araw. Alam mo kung bakit? Kasi ganyan tayo magmahal, nagpapatawad. Umiintindi, nagbibigay ng second chance. Madalas nagtitiis tayo kasi umaasa pa tayo na baka magbago, baka may himalang mangyari, na pagkagising mo kinabukasan, okay na kayo, mahal ka na niya. Baka this time hindi ka na niya lokohin. Baka this time ma-appreciate niya yung lahat ng effort mo at maramdaman mo na ulit yung pag-ibig na deserve mo. Yung pag-ibig na binibigay pa sa kanya. Dati naniniwala ako na kapag niloko ka ng isang tao, red flag na yun. Kumbaga warning na yun na ganun na siya. Diba once a cheater, always a cheater. Nagawa na niya sa'yo. Pwede pa niyang ulitin ulit. Nasaktan ka na niya. Baka hindi lang. Yun yung first time na masasaktan ka ng taong yun. Naniniwala ako dun na okay kapag sinaktan mo ko, ayoko na. Pero sa pagdaan ng panahon, na-realize ko na walang perpektong tao. Lahat tayo nagkakamali. Ikaw nagkakamali ka. Meron tayong pagkukulang sa sarili natin, sa relationship na pinasok natin. So, na-realize ko na kailangan natin bigyan ng pagkakataon yung mga tao sa buhay natin na bumawi. Yun yung kumbaga bigyan natin ng second chance. Yung mga taong naloko sa atin, nanakit sa atin. Pero syempre may limitasyon na yun. Kailan mo ba malalaman kung kailangan mo nang bumitaw dun sa taong niloko ka? Kapag paulit-ulit niya nang ginagawa, kumbaga nasa ugali na niya yun, nasa pagkatao niya na yun, na nagkakamali siya, magsusorry, babawi, tas magkakamali ulit. Kumbaga, once okay lang twice medyo kaya pa. Pero pag pangatlo pang apat, choice niya na yun. Choice niya nang saktan ka. Kapag ganun, mapapagod ka. Kahit nga pinaka-strong na tao, kapag paulit-ulit nang sinasaktan, kapag paulit-ulit ang niloko, mapapagod tayo. Ibigay tayo ng paulit-ulit na second chance, pero kapag sinayang niya yun, siguro kailangan na nating umatras at mag-reflect kung may patutunguhan pa ba itong relasyon na to? May patutunguhan pa ba itong pagmamahal ko dun sa taong to? Tama pa ba yung desisyon ko na pinili siya palagi? Piliin siya araw-araw. Kung paulit-ulit naman niya akong niloloko, baka this time, kailangan mo nang piliin yung sarili mo. Kailangan mo nang isave yung sarili mo. Kasi yung taong niligtas mo, matagal nang sumuko. Pag negative na yung effect ng tao sa buhay ko, may something wrong na Doon ko na pipiliin yung sarili ko. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun, pero siguro, kaya mo to napanood tong video na to kasi baka sign na to na if ever nandito ka sa ganitong sitwasyon, ito na yung kailangan mong i-consider. Sa lahat ng nasa isang relationship na feeling nyo hirap na kayo, ipagdasal nyo, ipag-pray nyo na kung ano ba yung dapat na gawin. Kailangan na bang tumigil kasi marami na yung naapektuhan. So, it's up to you. Yung advice ko, binibigyan lang kita ng letter B. Dun sa multiple choice, pero ikaw pa rin yan. So yun, praying and wishing na sana sa lahat ng mga desisyon na gagawin natin ay maging okay tayo. At maging tama yung pipiliin nating aksyon, pipiliin nating desisyon sa buhay natin kasi ikaw deserve mo maging masaya. Kasi nagmamahal ka ng tunay. Thank you for watching guys. God bless.